15 to 20 years na po yung mahogany na yan. Ang lalaki na. So okay to, may income ka agad pag pinaklearing mo yan. So pwede mo rin gamitin niya pag papabahay. May kawain dito sa loob ng property. Kung plano mo gumawa ng kubo or house, so may pagkukunan ka na. Ang maganda dito mga ka-farmlet, aside sa may puno ng nyog, so may mga fruit bearing trees po ito. Ayan, may dalandan and may puno rin ng mangga. Ayan. So bukod dun sa mga namumunga ng nyog, may mga bagong tanim din po ito. May puno rin ng saging, kaya ideal farmlet po ito mga ka-farmlet. So best din to for retirement place. And ang maganda dito mga ka-farmlet, so affordable yung presyo niya, hindi ganun kataas. So dito, ayan, makikita mo na yung rice land dito sa taas ng property. And ang maganda dito mga ka-farmlet, elevated. Good evening mga ka-farmlet, and so new property po tayo today. Bali ang location nito is Ginyangan, Quezon, and ang size po ng property natin is 3 hectare farmlet. And bali TCT title ito mga ka-farmlet. And sa mga ka-farmlet natin dyan na naghahanap ng titled property, ayan, so baka ito na hinahanap nyo. And bali 3 hectare ito mga ka-farmlet. So dito mag-start yung property, and kung papansin nyo, halos may bakod na yun na mahogany kaya wala ka ng kaliligawan dito sa property. So kita mo na yung boundary. So paikot po yan, may bakod na puno ng mahogany. So ang maganda dito mga ka-farmlet, malaki na yung mahogany niya. So pwede na rin nating ibenta yan. Ayan. So may return ka na agad. May return of investment ka na agad. So bali yan. Tingnan nga natin dito. Ayan. So makaba yun mga ka-farmlet, pababa pa yan. Ayan. And may frontage ito sa kalsada na 40 meters. So titingnan din natin yung frontage niya. So dito silipin lang natin yung gilid ng property. Ayan. So yun mga ka-farmlet, pababa pa yan. Kung papansin nyo, I think mga 15 to 20 years na po yung mahogany na yan. Ayan, ang lalaki na. So okay to, may income ka agad pag pinaklearing mo yan. So pwede mo rin gamitin niya pag papabahay. So yung loob naman niya, ayan, kung papansin nyo, yung gilid niya medyo slight hilly yan. So ito may mga fruit bearing trees naman. So ito kalimitan ay dalandan, kung familiar po kayo. And may kawayan dito sa loob ng property. So I think may sapa din dyan, kasi pag may kawayan, mayroon pong sapa. And so bali ito yung loob ng property. And may portion dito na overlooking, tapos may rice land sa baba. So i-ask natin sa locator kung kasama ba yung rice land. And bali may bahay din po ito. And so half body yan. And yun, pwede nyo pong i-renovate na lang kung sakaling plano nyo magbahay. So ito po ay dating bahay ng seller. So kasama naman po ito sa bentahan. And bali ito yung plot land portion ng property. So dito, tabing kalsada yan. Dito pwede ka nang magtayo ng bahay. Yan, sa portion na to. Bali mula dito sa starting ng video mga ka-farmlet, sa puno ng mahogany na yan, abot doon sa may nausok na yun. So yun yung frontage ng property. So nasa 40 meters yan, and may distance lang po ito from National Highway. Nag-drive lang tayo ng almost 8 to 10 minutes going sa property. So ito naman ay isa ngayon rough road pa, pero may portion naman po din na cemented. So I think mga 50% cemented and 50% yung rough road niya. Hello sir. Sige po, video. Tara daw tol, ikutin natin. Bigyan ko lang. And sa source ng kuryente mga ka-farmlet, ayan lang. So, may source naman po ng kuryente sa lugar. And sa signal, meron din naman. May signal ba dito? May signal? May signal.
May converter din yan, may internet dito. May internet din ano, ayun. May linya nga ng ano, internet. So abot dito yan sa maugaling na to ano. Oh, yan pababa. Papuntahan doon. Pababa. So mga Sagingan. 40 meters yung front niya. 50. Mga 50 ba yan? Oh, 50 yan. O mga 40 to 50. And bali yun mga ka-farmlet. So may kawain dito sa loob ng property. Kung plano mo gumawa ng pubo, rest house. So may pagkukunan ka na ano. Ayun ang maganda dito mga ka-farmlet. Aside sa may puno ng nyog, so may mga fruit bearing trees po ito. Ayan, may dalandan. And may puno rin ng mangga. Ayan. So bukod dun sa mga namumunga ng nyog, may mga bagong tanim din po ito. May puno rin ng saging, kaya ideal farmlet po ito mga ka-farmlet. Ano? So best din to for retirement place. And ang maganda dito mga ka-farmlet, so affordable yung presyo niya, no? Hindi ganun kataas. May ilang puno to ng nyog, tol? Nasa ano to, 300 plus. Kasi nakaka-5 kilo eh. 300 plus kapuno ng nyog. So yung nyog na yan, dito na galing. Dito yung galing. Oh, dami oh. So yun mga ka-farmlet, ito is galing na po sa mismong property ano. So kaka-harvest lang nila, kung mapapansin nyo, halos wala pang bunga yung puno ng nyog. Kaka-harvest lang po nila. Ayan. So paano ba natin pasukin yung loob? Saan tayo dadaan? Dito na. Dito, kita na rin dito, kabila dito sa likod nito. Sige. Para dun lang tayo, para kita naman yung likod dito. Maganda ko pag mga manang gabing manukan, yung kalayan panabong kasi ko. Oo, manong panabong ano. So dito pwede rin ako mag-farm, mag-alaga ng baboy kasi wala namang halos ka ano. Malayo naman sa kapitbahay. Nagkaya pala sige ka lang kasama si Marlon. Doon may isang dagwa na lapit ko ang kapagpagawa ng mga paitigan. So pasukin po natin yung loob. Pababa pa to ano, may bahay doon sa baba hanggang doon yung boundaries niya. Oh, sa baba. Ay yung rice land na yun, dala pa ba yun? Dala yan. Yung tubigan? Oh, dala yan. Bali may ilang tubigan siya na... Siguro 5 pitak. 5 pitak. Okay. So bali yun mga ka-farmlet, may 5 portion po ng rice land na nasakop yung property. And so ideal talaga itong mga ka-farmlet kasi 2-in-1 ka na. May farmland ka na and yun, may rice land ka pa. So maganda dito mga ka-farmlet, along the road yung property natin ano. So pagbaba mo sa sasakyan, property na. And napakalapit lang po nito sa National Highway. Nag-drive lang tayo ng 8 to 10 minutes. And going naman sa town proper, so mag-drive lang tayo ng 30 to 35 minutes. Nasa town proper and hospital na po tayo. Ayan. So dito, ayan, makikita mo na yung rice land dito sa taas ng property. And ang maganda dito mga ka-farmlet, elevated yung lugar niya. And bali ito po yung portion na nyugan ng property mga ka-farmlet. Ayan. So kung mapapansin nyo, halos puno po yan ng nyog and medyo matataas na rin. And ang maganda din mga ka-farmlet, so nag-generate yan ng income every 45 days. Ayan. So bali ito yung baba ng property mga ka-farmlet. So dito tayo dadaan. Bali ito po yung portion na nasakop ng race na nasakop ng property. Ang portion na yan, bali yung pitak yan. Ayan. So panalo. And dito sa baba, may kapitbahay ka na. Ayan. So may bahay po dito, pero ibang property na yan. So other property na po yan. Ayan. Ayan. So puntahan natin yung rice land na nasakop niya. Ayan. Wow. Yun. So dito mga ka-farmlet, ayan, may balon na rin ano. So may source na po ng tubig. So yan, bali ipapump lang natin yung tubig para magkaroon ng tubig yung rice land ano. Ayan. Panalo din to mga ka-farmlet. Ang nakakatawa dito, aside sa titled property, so napakamura lang po nito compare sa other farmlet na hawak natin ano. Ayan. Yung mga ka-farmlet, ito yung irrigation ano. So bali yun po yung source of water dito sa rice land natin ano. Ayan. So okay, panalo. 2-in-1, may farmland and rice land ka na. Ayan. So yung kabila na to, dala pa?
Dala pa pala yan. So yun mga ka-farmlat, sakupan natin yung portion na yan. So malawak po ito kasi 3 hectare farmlat. Ayan. So marami kang pwedeng gawin sa property. Ano? So aside sa pagtatanim ng fruit-bearing trees o vegetable, so pwede ka rin mag-alaga ng hayop. Ayan. And ang maganda dito mga ka-farmlat, halos dasik po yung property ng fruit-bearing trees. Ano? And dito sa kabila, kung papansin nyo, aside sa mga namumunga na, may mga bagong tanim po yan. Ayan, na puno ng nyug. And yung mga boundaries niya, may mga dalandan, may saging. So, grabe. Very productive to mga ka-farmlat. Ayan. So, ideal talaga siya for farming and retirement place. And good din siya for investment kasi napakamura ng property. So, bibihira na po yan. Abot saan dyan yung sakop natin na rice land? Ayun, pababa na yan. Oo, doon sa may tracer na yan, pababa pa. Pababa pa, lampas pa doon. So, 5 portion yun. Ay, yan, taas na yun, dala pa. Ay, dito, to? Oo, yung kabila. Oo, abot pa yan. Sa may kabila na yun, yung job na yun. Bilang yung taas na yun. Ayos ano. So, dala pa yan. Doon sa nagtatsulok tapos pa gano'n na. Ay, mahogany, yung bagay mahogany. Hindi nang bakod niya. Ay, sa taas na yun. Oo, abitin dyan. Lawak ano. Sagingan nga yan. So, bali mga ka-farmlet, ay nakikita naman dyan yung ano. So, sakop pa yun ng property, likod pa. Nasa likod pa yung boundaries niya, ano. So, kung mapapansin nyo naman, halos paikot po yan. May bakod yan ng mahogany. Kaya kitang-kita mo rin yung boundaries ng property mo. Tol, may ilang puno to ng mahogany? Siguro, nasa, mga 200 puno yun. 200. Oo, 200. May higit pa, no. Mga, I think nasa 200 puno po yun ng mahogany, more or less. And sa dalandan, may ilang puno siya ng dalandan, tol. Ay, yung mahogany na yun sa taas? Oo, yan, mahogany yan. Bakit yan? Ayun, dala pa yan, kabila. Mahogany na yun. Pagkala nga yan. Marami rin siyang dalandan eh. May ilang puno yung dalandan. Hindi ko maano kung ilang puno yan. Nasa 100 na lang yan. 100. May patubig pala tulayo. Oo, may patubig nga. Panalo nga ito, no? Follow up natin yung iba natin queries. Sige, tara. Dito tayo sa taas. Sige, tol. Dito sa taas. Kaya mas maganda dito. Ino yun mga ka-farmlat, kung naghahanap ka ng farm for retirement place at the same time, affordable yung presyo. So, tama-tama itong mga ka-farmlat. Ino maganda dyan. So, napakalapit lang po nito sa National Highway. So, nag-drive lang tayo ng almost 8 to 10 minutes from National Highway. And sa Manila naman po, magdadrive lang tayo ng 5 to 6 hours. Ayan. So, napakalapit lang yun mga ka-farmlat. Compare sa other property for sale natin na from National Highway. So, papasok ka pa ng Barangay Road na pagkalayo-layo. Eh, napakamura lang po nito for only 2 million mga ka-farmlat. So, napakamura niyan. Meron ka ng 3 hectare farmlat and along Barangay Road yan mga ka-farmlat. So, kaya good investment din yung property. Ang pricing po ngayon ng property dito sa Quezon na along the road is nagwa 1M to 1.5 na po ang presyo. So, per hectare yun mga ka-farmlat. Kaya napakamura ng property natin ngayon kasi rush po ito. Need ng pera ni owner. And yun mga ka-farmlat, if ma-develop yung daan, so possible soon is mag-increase pa po yung value ng lupa dito. And kaya good investment po ito. So, sa mga ka-farmlat natin dyan, na naghahanap ng farmlat for investments, i-message nyo lang po ako mga ka-farmlat. And about dito na lang po ang video natin. So, please like and follow mga ka-farmlat para updated po kayo sa mga bagong upload natin. At baka nasa next upload ko na po yung dream property nyo. And God bless po mga ka-farmlat.